Siya naman ang presidente ng samahan ng mga mananamim. Naranasan mo na po bang magtanim ng halaman sa hardin? Dito, yan. Di ba napakalawak ng aming farm? Nasa 10 hectares po ito. Ang pinasasakupan po na aming tinataniman. So kami po, ako po personally, nakikibungkal po ako ng tanim ng harvest. Halos lahat po ng trabaho dito sa farm ginagawa po namin. Nagtutulungan kami at hindi namin nararamdaman yung maghapong paggawa na alam nyo yun, nag-i-enjoy lang. May kumbaga, kung i-compare ko po, dati naman kasi nagtatrabaho naman ako opisina eh. Dati, halos ibalibag ko yung aking gamit at uwi ng bahay. Ngayon, dito sa amin, kasi ako lang naman pang inaasahan sa bahay, ako pa rin po lahat. Maglaba, maglinis lahat. Ako pa rin po, kahit malalaki ng mga anak ko. Ayun, masasabi ko mas healthy living ko. Kasi, yun nga, hindi mo alam na naka-grounding ka. Alam niyo po yung pagsasaka, makahawak ka lang ng puno, mga dahon, ganyan, nakakabungkal ka sa lupa. Mas yung mga negative ion na nandun sa iyong katawan sa maghapon sa paggamit ng mga gadgets, TV, ganyan, nababawas po, nag-lesser po. Kaya masasabi ko mas healthy living po kami dito sa farm. Alam mo po ba kung paano ihanda ang lupa para sa pagtatanim sa isang garden? Opo naman po, kasi kailangan may land preparation po at least 3 days. Pagkabungkal, na i-plotting na namin. May ilalagay lang po kami ng mga pataba, katulad ng mga cow manure, mga ganun, tas tubig, ganun. 3 days po, pwede na pong taniman. Alam mo po ba ang mga karaniwang peste at sakit na maaari makaapekto sa mga halaman sa isang hardin? Opo. Dito sa paligid namin talagang hindi po mawawala yung mga insekto kasi napapaligiran tayo ng madumi po yung yung ilog po, yung sapa. Doon po nang gagaling lahat ng mga insekto. So kami, ayan, kaya nga may net kami para hanggat maaari. Sa ngayon po mag-uumpisa pa lang kami na maglalagay kami sa mga gilid-gilid kasi na-wash out na naman po kami. Yung mga magtataboy na halaman, ano nga ang pangalan nito, yung parang makakalimutin pa ako, pasensya na po yung parang tanglad, pangtaboy po yun sa sa mga insekto, maski yung mga oregano, ganyan, mga ano pa ba, basta may listahan kami niyan, pasensya na, kalimutan ko lang talaga. Magtatanim kami ganyan, palibot po sa aming mga plots, para ang mga insekto po mismo ay maitaboy. Ilang oras po kayo nagtatrabaho sa isang hardin? Sa umaga, 3 hanggang 4 na oras, ganun din po sa hapon. Paano niyo po nasisigurado ang ganda ng tuloy ng inyong halaman? Nasa pag-aalaga po, syempre, talagang yung pag-cultivate ng bawat halaman, pagdidilig, pag-aalaga po talaga. Kasi sure na yun na may talagang mayaanihin ka po. Ano po yung may advice niyo sa mga taong gusto rin magtayo ng sarili nilang halaman? Ayun, sa mga taong gustong maging katulad namin, kahit wala po kayong matataniman na malaking area, gusto nyo, punta lang po kayo dito sa amin, patulong kayo. Pero hindi naman kailangan walang hiwaga Meron ka lang plastic, sabay, meron ako para yung mga anak ko mismo sila din na tinuturuan ko. May plastic ka lang, o kung may mabibili kang mga paso-paso, mas maganda. Kahit sa bahay po, makakatanim ka po ng mga gulay-gulay, yung mga okra, talong, sili. Madali lang po magpatubo nun. Thank you po.